Paano na lang kung isang araw ay bigla ka na lang dinampot ng mga pulis at pinakulong sa salang hindi mo ginawa? Marahil kahit kinakabahan ay malakas pa rin ang inyong tiwala na matatapos ang lahat sa lalong madaling panahon dahil ikaw ay inosente. Yan din kasi ang inisip at naramdaman ng taong kinulong dahil sa kasalanang para sa kanya ay hindi niya ginawa. Masyadong mahina daw ang ebidensya laban sa kanya, kaya malakas ang kanyang loob na siya ay makakalaya sa loob lamang ng ilang araw. Subalit nakulong pa rin siya ng mahigit 20 taon bago sinabi ng korte na siya ay isang inosente. Ngunit hindi pa rin daw siya pwedeng palayain. Paanong nangyaring ganon? Tara, tunghayan natin ang kwento ng taong habang buhay na ikinulong kahit napatunayang siya ay walang kasalanan. Pero bago ang lahat, huwag kaligtaan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para sa mga notification ng susunod pang mga video. Kung mas trip nyo naman ng Facebook, ay huwag kalimutan na i-follow ang aming page para kayo ay maging updated sa mga i-upload ng mga video. Kami ay nag-upload ng 2 o higit pang mga video kada linggo. Tara na at ating tunghayan ang topic sa video nito. Sa edad na 22, bagong kasal at masayang namumuhay noon si Benjamin Spencer kasama ang kanyang buntis na asawa. Punong-puno ng pangarap para sa kanilang magiging anak. Subalit isang gabi, nagbago ang lahat nang may isang taong pinatay at siya ang isa sa mga tinuturong sospek. March 22, 1987, alas 9:30 ng gabi, ang 33 taong gulang na si Jeffrey Yang ay kalalabas pa lamang noon mula sa kanyang opisina nang siya ay tinambangan ng 2 lalaki at sinakay sa sarili nitong BMW at dinala sa West Dallas kung saan ay itinapon ang kanyang patay na katawan sa madilim na sulok. Akala ng mga pulis ay siniswerte na sila dahil may mga pumunta sa presinto para mag-witness at sinabi pa na nakita talaga nila ang buong pangyayari. Merong 3 witnesses noon at tinuturo nga nila si Spencer. Subalit ayon sa District Attorney ng Dallas ay mukhang may mali daw dahil lahat ng mga witnesses laban kay Spencer ay hindi lang siya kilala kundi malapit pa ito sa kanya. Kilala nila si Spencer bilang masungit na tao at nakulong na dahil sa pagmamaneho ng lasing gamit ang expired na driver's license gamit ang sasakyan na ninakaw ng kanyang kaibigan. Subalit noon pa yon, noong siya ay binata pa. Ngunit nang siya ay mag-asawa, lalong-lalo na nang mabuntis ito, ay nagbagong buhay na siya. Hindi na siya umiinom at naglalalabas ng gabi. Nang siya ay hinuli, 4 na araw pagkatapos ng krimen, ay hindi siya gaanong nag-aalala dahil alam niya sa sarili niya na siya ay inosente. Inisip niya na lang na iyon ay isang pagkakamali at napagkamalan lamang siya. Meron din siyang malalim na alibay kung saan sinasabi ng kanyang kaibigang babae na nandun siya sa bahay ng mag-asawa nang mangyari ang krimen at hindi niya nakitang umalis o lumabas si Spencer. Maliban pa doon ay walang anumang pisikal na ebidensya na makapagtuturo na sangkot nga siya sa krimen. Ang tanging nagsasabi lang na siya ay sangkot ay ang mga witness na nagtuturo sa kanya. Ayon sa investigasyon, ang sanhi ng pagpaslang sa biktima ay pagnanakaw dahil nawawala ang relo, wedding ring, maliit na portable TV at ang briefcase nito. Subalit lahat ng ito ay hindi matagpuan sa bahay ni Spencer. Wala ding matagpo ang fingerprint ni Spencer sa biktima o sa sasakyan nito at kahit sa murder weapon na ginamit. Subalit pagkaraan ng ilang buwan na paglilitis ay hinatulan siya ng pagkabilanggo sa loob ng 35 taon. Iyon ay dahil sa testimonya ng isa pang preso na umamin di umano si Spencer sa kanyang kasalanan. Isa yung bangungot para kay Spencer. Sa isang iglap lang ay nasira ang kanyang buhay. Ang dapat ay magiging maligayang ama ay biglang nakulong. Inisip niya na hindi nagawa ng korte ang kanilang trabaho ng maigi para siya ay maipagtanggol. Lumipas ang ilang buwan ay nabuhayan ulit si Spencer nang umamin ng isang witness na siya ay nagsinungaling. Hindi daw siya binayaran tulad ng pangako sa kanya para idiin si Spencer.
Isang panibagong paglilitis ang isinagawa. Ngunit pilit si Spencer na pinapaamin ng korte at binigyan ng isang deal. Pinangakuan siya na makakalabas siya pagkaraan ng 5 taon basta mag-pleads guilty ito. Pero para sa kanya ay masyadong matagal ang panibagong dagdag na 5 taon para pagdusaan niya sa loob ang kasalanang hindi niya ginawa. At bakit daw siya aamin sa isang kasalanan na hindi naman niya ginawa? Sa isip-isip niya ay may dumidiin sa kanya kung kaya hindi niya tinanggap ang deal. Lalo pa at kahit ang kanyang sariling abogado ay pilit na pinapatanggap sa kanya ang deal ng korte. Sa pangalawang araw ng panibagong paglilitis ay may lumabas na bagong witness. Isang 42 years old na babae na nakatira malapit sa madilim na sulok kung saan tinapon ang bangkay ng biktima. Ang testimonya nito ang nagdiin ulit kay Spencer para makulong ulit. Ayon sa korte ay masyadong matibay ang testimonya ng witness at hindi ito natitinag. Sobrang kapani-paniwala di umano ang kanyang testimonya dahil sinabi nito na nakita niya mismo ang pagbuhat at pagtapon sa bangkay. Hindi naglaon ay namatay ang kasama niyang sospek na si Mitchell at si Spencer ay mag-isa na lang na nadidiin sa kaso. Wala siyang inisip araw-araw kundi ang makalaya at mapatunayan na siya ay inosente. Pagkaraan ng 25 taon ay may tumulong kay Spencer, isang organisasyon na tumutulong sa mga nakulong na walang kasalanan. Ayon sa organisasyon ay nabasa nila ang kaso ni Spencer at naniniwala silang siya ay inosente. Sila ay nagsagawa ng sariling investigasyon at muling pinabuksan ang kaso. Ang kaso ay ipinasa sa Dallas judge na si Rick Magnes. Sabi ng judge ay hindi siya sigurado kung pahihintulutan niya ang panibagong hearing dahil wala namang pinasang bagong ebidensya. Subalit nang muli daw niyang basahin ang kaso ni Spencer ay marami siyang napansin na mali dito. Kung kaya't pumayag siya na tanggapin ang kaso para sa isa pang hearing. Yung mga dating witness na nagdiin kay Spencer ay umatras maliban sa babaeng nakatira malapit sa pinagtapunan ng bangkay. Muli niyang sinabi na nakita talaga niya si Spencer na tinapon ang bangkay. Isa iyong matibay na testimonya. Ngunit napatunayan ng mga forensic visual scientists nang magsagawa ng reenactment ng pagtapon na imposible ang kanyang sinasabi na nakita niya si Spencer dahil sa ginawang reenactment. Gabi nang tinapon ang bangkay at ang kanyang bahay ay 93 feet ang layo mula sa pinagtapunan. Dagdagan pa nito na madilim ang lugar at ang tanging makikita mula sa kanyang bintana ay mga anino lamang at hindi niya maaaring nakita ang mukha ng mga nagtapon. Sa ganoong anggulo, sinabi ng mga forensic na sa layo na 24 feet ay imposible nang ma-identify ang mukha ng mga kriminal, lalo pa sa layong 93 feet na kinaroroonan ng witness. Sinabi ng korte na malinaw ang sinabi ng forensics at kailangang mapawalang sala na si Spencer, kaya nagsumite ito ng apila sa criminal appeals na si Spencer ay inosente at kailangang magsagawa ng retrial sa ground na actual innocence. Sobrang saya ang naramdaman ni Spencer ng araw na iyon. Hindi lang kasi siya makakalaya, kundi malilinis pa ang kanyang pangalan. Sa isang interview, sinabi nito na malaki ang kumpiyansya niya na makakalaya na siya at makikita ang kanyang mag-ina. Subalit hindi iyon nangyari. Umaasa siya na aabuti ng ilang linggo ay aaprubahan na ang kanyang paglaya. Ngunit hindi ito dumating, kung kaya't inisip niya na baka aabutin ito ng ilang buwan. Subalit wala pa ring nangyari. Doon ay inabot na ng ilang taon ang kanyang pag-aantay at mukhang ang korteng humawak sa kanyang kaso ay muli na namang natulog sa kangkungan. Noong 2011 ay nakatanggap siya ng masamang balita. Hindi na daw didinggin ng korte ang kanyang apila para mapawalang sala. Ang judge na humawak nito ay ang judge din na humawak sa kanyang kaso noong unang beses at sinabi pa nito na kung merong maipapakita si Spencer na bagong ebidensya ay pahihintulutan niya ang retrial para ito ay mapawalang sala. Pero dahil wala nga itong maipakitang bagong ebidensya ay hindi niya ito pinayagan. Sinabi pa ng judge na ito na ayon sa mga bagong testimonya ay inosente nga si Spencer. Subalit dahil sa walang panibagong ebidensya na naipasa ay hindi pwedeng magsagawa ng panibagong trial para siya ay palayain. Kaya ayon sa abogado ni Spencer ay kailangan niyang magsimula sa umpisa.
kailangan niyang humanap ng bagong ebidensya. Subalit paano daw siya makakakuha ng panibagong ebidensya kung ang krimen ay 25 taon na ang lumipas? Ang babaeng witness na nakatira malapit sa pinagtapunan ay ayaw na rin magsalita tungkol sa kaso. Ang isang witness ay namatay na rin at ang isa pa ay umamin na hindi talaga niya nakita si Spencer at na-pressure lang daw siya nang sabihin si Spencer iyon dahil iyon daw ang sinabi sa kanya ng mga pulis. Ang tanging nagsasabing si Spencer ay guilty ay ang testimonya ng witness na nakatira malapit sa pinagtapunan. Subalit, napatunayan na ng mga forensics na imposibleng makilala ang mga taong dumaan doon dahil sa dilim at layo nito sa bahay ng witness. Alam ng lahat ng kaso ni Spencer ay maanomalya at nababahira ng amoy bulok na isda. Subalit wala pa rin daw silang magagawa dahil sinusunod lang nila ang patakaran ng batas. Meron ding lumitaw na bagong witness at sinasabi nito na 1,000% siyang sigurado na hindi niya nakita si Spencer na kasama sa pagtapon ng bangkay. Umamin na rin ang dating nagturo kay Spencer na isang preso. Sinabi nito na hindi naman talaga umamin si Spencer. Nagagalit nga daw siya dahil wala daw siyang nakuhang benepisyo tulad ng pangako sa kanya para idiin si Spencer. Subalit pagkaraan ng ilang araw pagkatapos niyang idiin si Spencer ay pinalaya ito sa kulungan kahit na meron pa itong 25 years na sentensya. Kaya nagdududa tuloy lalo ang mga tao. May isa pang witness ang lumitaw na sinasabing kilala niya ang pumatay sa biktima dahil kaibigan niya ito at umamin daw ito sa kanya. Subalit hindi daw niya ito agad sinabi dahil sa matalik niyang kaibigan ng sospek. Ang sospek na sinasabi niya ay napag-alaman din na bagong kulong lang dahil sa salang pagnanakaw. Sa mga bagong witness na nagsilabasan ay hayagang pa rin sinabi ng korte na hindi pa rin pwedeng magsagawa ng panibagong trial para ipawalang sala si Spencer dahil hindi witness ang hinihingi nila kundi bagong ebidensya. Kahit sa katandaan at kabaitang pinapakita sa loob ay ilang beses din na na-denied ang kanyang parole para siya ay mapalaya. Hanggang ngayon, sa edad na 57 years old, suot-suot ang kanyang salamin, ay nandoon pa rin siya nakakulong, nag-aantay at umaasa na siya ay palalayain balang araw habang umiiyak na sinisigaw ang hustisya. Nagustuhan niyo ba ang ating tinalakay sa video na ito? Kung oo, ay huwag kaligtaan na i-like at i-share ang video at mag-subscribe sa aming YouTube channel o kaya naman ay mag-follow sa aming Facebook page. Kung meron pa akong nakalimutan, i-comment lang sa ating comment section para ako din ay may matutunan. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!